Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Si Erwin Tulfo ay sausaw pa rin dito. Hindi naman actually siya sumausaw, kaya lang may halong intriga yung sagot niya na itanong na lang daw kay Duterte kung may deal ba talaga sa ayungin. No? Isang issue, ibang anggulo na naman nila, no? Para po masisi si Duterte. May ibang anggulo rin po rito sa resort, no? Nagpangalan na po sila ng mga panahon daw talaga to ni Duterte, no? Na-approve. Hindi ko alam kung gusto pa rin nilang palabasin na panahon pa to ni Duterte na itayo at nailihim po sa atin ng matagal na panahon. Relative po dito sa mga vlogger ngayon na kabangga natin, na vlogger po ng Tambaluslos at mga BBM vloggers. Definitely mas matalino po yun, mas nate-challenge tayo sa kanila. Kasi ang argumento nila talagang may pinagbabasihan pa . May mga kinukot silang mga scientific study na kinakailangan mong aralin para mo sila mabanatan kasi alam mong nanlilin lang sila . Pero yung panlilin lang nila nakabase sa mga scientific study, no? Ito pong katulad niyan, ito magandang halimbawa. Totoo po ba yun, boss, na binenta ni FPRRD ang Ayungin Shoal sa China? Alam mo na kagad na intriga, di ba? Alam mo na agad yung mga binabato ngayon ng mga Tambaluslos vloggers, no? Ay walang basehan, intriga, wala na nilalabas . Kaya ang hirap pong kaargumento kasi wala po talaga kayong pinagtatalunan . Kung hindi, eto paniniwala namin. Magnanakaw yung mga Duterte, asa ng ebidensya? Basta, merong 125 million si Sara Duterte. Ginastos niya ng 11 days. Hindi ba magnanakaw ang tawag diyan? Hindi. Ginastos niya yung pondo niya. Anong ebidensya na nagnakaw? 125 million, 11 days ginastos, hindi pa ba ebidensya? Ang hirap nila, wala po silang walang katotoran, makipagtalo. Bibigyan po natin kayo ng, ito po talaga yan, no? Nilagyan lang nila ng secret deal. Yung sinasabi na secret deal, sekreto ba talaga? Kasi pag, yung pinagmumukha po nila, ang ginagawa po nila, merong issue, tapos gagawan lang nila ng, alam mo yun, yung kay Pulong, sasabihin, may pondo pala dyan kay Pulong, na ilang billion ba yung sinasabi nilang pondo kay Pulong? Putya, kung uugatin mo, hindi naman pala kay Pulong yun, DPWH pala yun. Pwede naman nilang itanong sa DPWH kung ano nangyari doon sa pondo na yun. Pero hindi nila ginagawa. Alam niyo yun, yung pinagmumukha lang na may anomalya kahit wala. Unlike yung mga dilawan, at least kahit paano may pinapakita pa . Ito pag-aaral, mga ekonomista nagsasabi na palpak si Duterte. Pucha, talagang maniniwala ka dahil totoo . Pero sasagutin mo, pandemya tayo kaya bumagsak ang ekonomiya . Pag hindi ka matalas, madadala ka pa ng mga yun. Ito po talaga outright. Outright po talaga. Na wala po talagang argumento to mga to. May secret deal pala . Tanong nyo kung ano yung secret deal. Secret nga . Secret na hindi naman secret. Ano ba yung deal na secret? Okay. Sa dalawang pangyayari na yan, no? Sa dalawa pong pangyayari na to, na sinisisi nila, ngayon po, nagaganap 2024. Ang presidente po ngayon, ay si Bongbong Marcos. Wala pong papel, wala pong say si Pangulong Duterte. Uulitin ko po, ang presidente po ngayon, si Bongbong Marcos. President Marcos po ang presidente ngayon. So kung ano po ang problema dito, ano po ang problema ngayong 2024, lulutasin po ba yan ni Pangulong Duterte? Hindi po, kasi wala po siyang kapangyarihan. Ano mang nakita ninyo na problema ngayong 2024, dapat yan lutasin ng mga nakaupo ngayong 2024. Kasi po, no, 2024 ang presidente si Marcos. Lahat po ng nakikitang problema ngayon, simple-simple, ang lulutas po niyan yung
yung presidente ngayon, hindi po yung presidente na nagdaan. Unfair po na yung problema ngayon isisisi nyo sa nagdaan kasi may problema din po yung nagdaang presidente. At hindi po namin siya naringgan, hindi po natin siya naringgan na sinisisi niya lang yung nagdaang presidente. Di ba? Hindi po yan gawain ng isang matinong namumuno. Ang ibig sabihin yan, sige, di wag mong ipagtanggol. Bakit ka nakikialam sa akin? Ban na kita. Ayan pala, may ban pala rito. Yan ang gusto mo eh. Ito. Tama po ba yon? Na ang lulutas po ng mga problema ngayon, yung presidente po ngayon. Okay. Ipagpalagay na natin na may secret deal. Kasi yun ang gusto nila palabasin eh. Kaya tayo may problema with China ngayon dahil nakipag-secret deal si Duterte. Hindi po nila sinasabi yan nung una. Nung lumalala na po yung problema natin ngayon, walang kalutasan eh. Alam niyo po, real talk po, minsan kang binomba, gawan mo na ng paraan, gumawa ka na ng aksyon, binomba ka na eh. Teka muna, hindi na simple to. Napangalawahan ka pa, nakapangatluhan, nagit-git ka, lahat na po nangyari na sa atin sa West Philippines eh. Wala po tayong aksyon. Hindi pa po ako nakakatapos magsalita, panay banat na po kayo sa akin. Bakit ako magbabasa, nagpapaliwanag muna ako? Sige, kung ayaw niyong makinig, wag. Pero marami pong gusto makinig eh. Okay. Eto po pakinggan niyo po muna ako. Masyado mainit yung mga tao eh. Ano yung secret deal na yan? Di ba? Na naka-apekto ngayon. Ang batas po malinaw. No? Ang tangi pong mayroong kapangyarihan. Dinadahan-dahan ko na para hindi makaunawa yung di makaunawa. Mayroong tanging kapangyarihan sa foreign relation yung Pangulo ng Pilipinas. Kaninong Pangulo ng Pilipinas? Noon o ngayon? Ngayon. Yung presidente ng Pilipinas ngayon, siya lang po ang tanging mayroong kapangyarihan sa foreign relations ngayon. Wala na pong iba. Naintindihan nyo? Kaya kung ano po ang gusto ng Pangulong ngayon na gawin, yan po ang masusunod sa ating foreign relation. Hindi niya pwedeng sabihin, kaya po, pag pumalpak po ngayon, ang presidente ngayon, siya po ang soul. Hindi niya pwedeng isisi sa iba. Ang linaw po niyan, napakasimple po niyan eh. Okay, pagpalagay na natin. Pagpalagay lang Kasi dinidemonyo yung utak niyo eh. Kung may sekretong deal ba si Tatay Digong at saka yung China, dapat bang sundin ni Marcos kung inaakala niyang mali? Hindi. Di ba? Kasi ikaw ang soul. Kung sa tingin mo ba tama yun, dapat mo ba sundin? Pwede. Kasi ikaw ang soul. Kung meron ka pang naibang gustong gawin, pwede mo bang gawin? Pwede. Kasi ikaw ang soul. Hindi si Tatay Digong, hindi yung DFA, hindi yung AFP chip. Susunod lang sa'yo yan lahat. Hindi si Trillanes, hindi si Ontiveros, hindi si Makabayan Black. Lahat yan pwede magsalita, pero ikaw lang ang tangi. Okay. Sa pakikipag-deal sa China, sino ang may kapangyarihan ngayong 2024? Si Tatay Digong ba? Hindi. Walang kapangyarihan. Iisa lang po. Soul. Ang ibig sabihin ng soul, ikaw lang mag-isa. Kung nakipag-deal ba yung presidente na nauna sa'yo, susundin mo ba yun kung ayaw mo? Hindi. Ikaw ang masusunod. Bakit? Sole authority ka. Lalo na kung hindi naman yan, perma-perma. Sabi nyo nga, lihim eh. Sabi nyo nga, secret deal eh. Kung secret yan, hindi yan walang pirmahan yan. Kung may pirmahan pa, kung may pirmahan ba doon, pwede mo ring i-revoke yun. Ikaw na presidente. Pwede mo ring hindi sundin. Bago na presidente, nakita ko na mali itong kasunduan na to. Alam niyo ibig ko sabihin? Walang pwedeng makialam sa presidente ngayon tungkol sa international relation ngayon. Simple-simple yung sinasabi ko. Pag hindi po nyo yan naintindihan, ewan ko sa inyo. Halimbawa po, palagay na natin na tama kayo, pero mamaya, didiscuss ko pa kung ano yung sinasabi nyo secret deal. Kung makakapaghintay pa kayo, didiscuss ko, babasahin ko eh. Mula sa Rappler. Yung secret deal na sinasabi nyo. No? Okay, halimbawa po, totoo po na may secret deal. May secret deal pala. Natuklasan ni Pangulong Marcos. May secret deal pala sila. Pwede niya ba ipatigil yung secret deal na yun? Siyempre. Bakit? Sole authority.
kaisa-isang magpapasya ng ating foreign relations. Kaya lahat po ng inabutan niya na pakikipagrelasyon, namatay na yung ilan. Lahat po ng inabot ni Pangulong Marcos, pwede niya bang baguhin? Pwede. Dahil siya ay mayroong sole authority. Siya lang ang tangi. Siya lang ang may kapangyarihan. Kaisa-isa sa Pilipinas. Susunod sa kanya ang lahat. AFP, DND, ano yung pinagsasabi nyo na kasalanan ni Duterte? Ha? O, mahirapan po ako kung hindi ka nakikinig. Pero ikaw ang hirap na hirap. Kasi naririnig mo ako, tama ako eh. Para mo kasi sinabi na walang magagawa si Pangulong Marcos. Nakipagkasundo na si Duterte. Wrong. Lahat kaya niyang gawin. Alam niyo ba yun? Kaya niyang gawin kasi siya ang may soul. Tama. Tapos na. Pag-usapan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.